unang batch is Nestor Cuartero, June Lalin, Ana Cerezo, and Iza Iglesias. Ang unang magtatanong po from Tempo and the Market Monitor, Nestor Cuartero. Good morning, good afternoon. Hello po ulit, sir. Yeah. I was just greeting you kanina. Sabi ko, galing-galing niya. Anyway, ang question ko, na-imagine nyo ba ito na darating itong ganitong moment na kayo ay mag-endorse ng Botello? I'm going to be, thank you po Sir Nestor for that question. I am going to be as candid as possible because totoo naman din kasi, lagi kong binibiro si na boss na, kaya naman, pwede ba kaming sa Botello? Kasi madalas po kami mag-date sa Botello. Totoo po, promise. Pag kunwari ite-text ko po si Kuya VR, sabihin ko, Kuya, nandito kami sa Botello. Pwede ba mag-discount? So, pipiruin ko siya na gano'n. But of course, hindi naman. Mag-support pa rin naman po kami. Pero lagi, as in, excited po kaming dalawa ni Gerald pag premiere night namin. Kasi after nun, alam namin kakain kami ng Botello. So, totoo siya. Totoo po siyang kwento. Kaya right now, we're very happy na napaunlakan po kami dahil totoo po na kami po ay fan ng Botello. At witness naman po ang mga shoutout sa branch sa Vertis at saka sa SM North. Madalas niyo po kaming makita dyan. Marami na tayong mga selfie po dyan, no? Mga staff po sa Botello. At ayun, we're just very, very happy. Well, especially for me, hindi ko po na-imagine to. Kasi nung bata ako, parang hindi ko nakita yung sarili kong pamantayan ng pag-endorso ng masarap na pagkain. Pero I just wanna share lang na the very first lead role ng movie na ginampanan ko, ang premiere night, very first premiere night na movie na ako ang bida, sa Botello rin ayun, after cast party, parang yung kainan after. Hindi siya Viva Films produced but it was distributed sa cinema. It was for Quezon City Q Cinema Film Festival. The Right Moment, produced po ito ng Idea First Company but was distributed by Viva Films. Hindi pa po ako Viva nun. Tapos naalala ko, meron palang ganon, may kainan pala after ng sine. Tapos dinala kami, akala ko yung kainan kung saan lang. Nung sinabi sa Botello, sabi ko, wow, gumagastos pala pag premiere night. Ganun po. So parang para sa akin lang, I ended up with Viva eventually, having so many movies with Viva that actually nourished my career in the industry and ended up with endorsing one of its food companies. Yeah, ang ganda ng term, nourish, no? Bagay sa Botello. Botello. Anyway, ang selling sa inyo ay power couple. Ramdam niyo ba na kayo ay power couple? How do you feel about it? Po. Well, me and Je, we're just very humbled every time people would say those kind words towards us. Kasi what we do, we just do our thing. So, it's very humbling, of course. At nakakatawa po that people get to acknowledge the work that we do. Because since we started from theater, it's really, whenever we would do something, a certain project, we just give it our all and we do our best to do so. And whenever people acknowledge it and appreciate it, we're just very happy. So, with titles like yung Power Couple and all of the titles ko na binibigay, meron kami, talaga? Wow! Gano'n lang. Wow! And then move on, we're just gonna, kung ano yung next na kasi pag naniniwala din po kasi ako, tulad din po ng parents ko sa akin that anything, kahit pag honor student ka or pag nasa utak mo na first honor ka lagi, iisipin mo, first honor ka lagi. Paano pag bumaba yung grades mo, sasakit yung puso mo or di ba yung kalooban mo? So no, you just keep on doing your best. So that's how I see it. How do you see it? Yes.
I see it now. Just now. Honestly speaking. Well, maybe because, ano po, siguro po sa industriya kasi, siguro, kaya nandoon din ako sa idea na hindi ko alam kung paano ko siya tatanggapin kahit paulit-ulit na sabihin dahil nasanay tayo sa industriya na ang couple or love team ay hindi, kami kasi unconventional kumbaga, naging real life na mag-asawa lang po talaga. So, usually sila yung power couple, panahon pa ng Gabi Sharon, yan yung mga power couple natin, di ba? Parang kung iyahalin tulad natin yung sarili natin, hindi natin alam kung nasa level ba tayo yung gano'n. Pero ang konfirmasyon lang po at pinagpapasalamat ko sa industriya at sa mga tao sumusuporta tuwing kagaya po ng ginawa nyo kanina, no? Sir Nestor, nung nakita po tayo doon. Nung sinabi nyo mismo sa amin, personal na, Totoo yun, ha? ay salamat po, na uy, magaling kayo. Maganda yung mga ginagawa nyo. Doon lang po siguro nako-confirm and affirm na, uy, baka nga, power couple tayo. Yun po. So, nagpapasalamat po kami dahil para sa katulad namin, especially lumaki sa teatro, yung appreciation, yung instant appreciation, nasanay po kasi kami sa teatro na gano'n. Kaya pag nasasabihan kami, talagang para siyang palakpak sa tenga. Sasabihin ko. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Nestor. Alright, maraming salamat po. Sir Nestor, now moving on to June Lalin from Abante. Yes, hi. Hello. Congratulations. Salamat, Ang sir. kulit ng commercial mo. Lagi siya lumalabas sa akin. Napanood ko na siya. Sabi, mas na-appreciate ko na dalawa kayo magkasama. Kasi si Kim, lagi rin lumalabas yung isang kanina, endorsement. Yung AIDS ang simula. At yung aso ang kasama mo. Sabi ko, ay, mas masaya pag silang dalawang magkasama. Oo. Is this your first endorsement together? Opo. Opo. Nag-isip. Ala, nag-isip ko. Opo. Opo. Ito po yung unang endorsement namin mga kasama. At sana po hindi ang huli. Yun po. But yeah, it's so nice, no? When you endorse something na sabi nyo nga favorite nyo, kasi lagi kayo sa SM North EDSA and Ortiz, oo, di ba? Kasi you don't have to pretend, di ba? Parang kami, lalo na dati na-excite kami pag ang presko ng Diva in Bote June. Pero, ang laki na nagbago na sila, hindi na sila masyadong kapapresko ngayon. Kasi Ayan. ng malayo to. Iakyat natin yan sa kinaukulan. Actually, hindi ko maligaw. Kala ko nung una nung umuha ako sa Prescon Gateway 2 na Botejo, pagtingin ko kayo, my gosh, malayo. But I was so excited. Thank Kasi, you. gusto ko rin, kasi nakikita ko yung commercial niya. Plus, nasanay kami before talaga. Lagi rin kami doon sa Bertis remember, no? Oo. Pero yun nga, anyways, it's so nice, no? When you endorse something na talagang you patronize, di ba? Kayo ba, yun ang basehan nyo in accepting the endorsement for Boteju? And ganun din ba kayo sa mga iba pang mga darating if ever? Basically, nandoon po may kasama rin yung sa basihan ng especially kung paano namin ilalako yung brand. Kasi yun naman yung main responsibility as endorser and brand ambassador. Napaka-importante na naniniwala ka sa brand. And also, hindi naman din kami pihikan sa pinaniniwalaan. So pwede rin yung ibang brands, madali naman kami maniwala. Ako naman hindi, mapaniwalain po talaga ako. Sa totoo lang. Feminine wash daw, be ready ka. Oo. Gargle? Ay, ako pa. Ako na. Tama po si Jay, kasi as much as possible, ako personally, ewan ko kay Jay, kasi pagdating naman sa mga paniniwala, there are times magkahiwalay pa rin kami, individual pa rin po kami. But yeah, it's such a great opportunity to be able to be endorsers of something that we really are fans of. Dahil ako kasi, lalo na, I'm vocal online.
So, in a way, when I say something, when I post something, very conversationalist ako with the fans. So, sinasagot ko, nagre-reply ako as much as I could. So, yeah, ganun po ako. Yung as much as possible, it's close to my heart and what I believe in. Ayun. Si Jay, kahit ano po, ini-endorse ito. Pwede po ano? Kasi kung ano po ang kanya, akin na rin dyan. Yan, oo. Linawin na natin, sabi mo, sinasagot mo yung mga komento. No? Pero hindi ka mapagpatuloy sa bashers. Depende po. So may mga pinatulang ka na rin. Opo, pero kasi ako, as much as possible, ayoko po kasi ng, lalo pag sa page ko po, sir, tapos ayoko lang, parang nang-aaway ako. So, in a way, tinitweak ko siya na nakakatawa pa rin, nakaka-good vibes pa rin, pero may point. Yung gano'n. Parang yung, ito, sinare ko na po ito dati, pero share ko ulit, kasi hindi ko alam na nakakatawa pala siya. During pandemic, binabash po kasi ako. Kasi totoo naman po, yung aking pasintabi po, Botejo family, kami naman po ito eh. So, yung hinahanap ko po kasi, ano po sila, magkaaway. So, hindi po sila magkadikit. So, ang sabi po nila, eto sige Molina, talented to, maganda naman, kaso nga lang magkahiwalay yung ano. Tapos ang sagot ko po, at least sila nagso-social distancing. Kayo, dapat lahat tayo nagso-social distancing. So, ganun po ako magsagot. Kaya ako kinuwento, ganun ako sumagot sa bashers na may point siya, but at the same time, good vibes pa rin. Yeah. And sometimes also, like for example, there's also this one basher na, kumbaga, pinatulan ko was when, kasi sinasabihan si Gerald na mukha siyang kargador, yung mukha siyang ganon. Tapos ako, I don't want the people na ganon ng trabaho to feel bad. So, na-share ko na totoo po, naging kargador po si Gerald. That's one of the jobs that he did sa Divisoria. Nagkargador yan. Ano pa yung trabaho mo doon? Madami. Kasi tondo siya eh. So, kung anong pagkakakitaan ginagawa niya para sa pamilya niya. So, ako, kinuwento ko na pinagdaanan niya ni Je, marangal na trabaho yan, at hindi namin kinakahiya. At ano ngayon, kung kamukhang kargador, di ba? So that's one of the parang mga sinagot ko because nakakatuwa nga when I posted that, a lot of people commented also na nagkwento na, ate, salamat sa pagtatanggol mo. Kasi yung tatay ko, napagtapos niya po ako sa pag-aaral, sa pagiging kargador. Yung ganon, yung maisip ng mga tao. Na, di ba, there's nothing wrong with something like that. So, ganon lang po ako pagpatol. Yeah. Yeah, and it's so nice, no? Kasi hindi pabarubal yung pagsagot mo. Kahit hindi maganda yung pagkakasabi, you still gusto mong maging maganda ang pagsagot, maging katawa-tawa, no? Yes, sir. It's so nice. Thank you. I try to because if ganun po akong masama magsalita, yung nanay ko po kasi nagmamonitor ng mga words ko po eh. may maririnig din po ako sa nanay ko. Magagalit. Anyways, Kim, yan, pero, yan, I'm not really that comfortable pag tinatawag mo, sir. Can you just call me mom? Of course not. I'm so sorry. I didn't ask you first. Sure, yes. Pero, Kim, no, kasi may mga iba kasi na ako, I can joke with you, pwedeng ganyan. Kasi you and Gerard, you're known naman for pagiging nice, di ba? Na pwedeng biruin. May mga komedyante daw kasi, do you agree na parang napipikon sila pag ganyan pag binihiro? Yung iba hindi makasakay. May mga ganun kami kilala before. Ay, talaga po. Sino po yun siya? Iwan. Later. Naka-live kasi tayo. Ay, talaga po. Nakaawayin ako. I-message ko sa akin. Yung mga chismis. Gusto mo ganyan. But ako po, I think honestly, ang masasabi ko na lang po when it comes to that question is, you know the feeling wherein sometimes we get, yung depende lang din sa araw, yung pag nakakapagod. Kasi syempre tao lang din po tayo, hindi naman po tayo laging, ganyan. Ako po honestly kasi, I try to smile as much as I could because if I don't, resting bitch face po ako. Kaya siguro,
yung Wonderful Nightmare, nung naging attorney po ako doon, ay medyo, nakakatakot siya. Kasi resting bitch face ako eh. So, pati nung nagkadenang ginto kami before at kontrabida po ako, nag-work siya because pag hindi ako nakasmile, parang sabi nila, maldita naman to, ganyan. I think it's just that when people are sa araw, yung kumbaga yung pagpagod ka, baka natataon lang. That of course, meron din tayong volume up, volume down. So, yun lang ang feeling ko for that. Ikaw, Pim. Well, iba-iba talaga ang ugali ng tao. Sa amin siguro nasanay na lang kami. It comes with a brand. Pag komedyante ka, meron talagang tetest ng pasensya mo. Meron at meron. Depende na lang kung hanggang saan yung metro na mapipikon ka. Ako kasi may metro rin ako talaga eh. Parang dati nagsishoot kami ng isang, hindi pa ako Viva nun eh, isang pelikula sa Tanay Rizal yata eh. Or Binangonan, somewhere there. Tapos sabi sa akin nung lasing eh, nandun sa set namin sa labas, lasing na. Ito pala si Gerald Napotes, halika nga dito, patawa nga sa harapan ko. Siyempre pag mga alas 2 na madaling araw, sasabihin ka ng gano'n. Hindi sabi ko, gago ka ba? Tingin sa aking bata. So, paalisin kita dyan. Ganun ko na. Sasagot ka at sasagot ng gano'n. Nang hindi mo minsan maiisip dahil tinitest talaga yung pasensya mo. And I bet the way or the manner how he said it is really, the intention is to provoke. Because no one in real life will say, halika nga dito, magpatawa ka sa harapan ko. That is, napoprovoke talaga siya. So deserve niya na masagot. Yun lang yung nakikita ko po din. Yeah. Anyways, okay, yung frequent botejo, no? Ano yung, aside from this offer na taste suku, what are yung mga dishes na favorite nyo talaga? Ako lagi, Talagang binabalik, the reason why binabalik-balikan nyo sa menu na yan. Ako, tuwing mag-bobotage ako, lagi akong may ramen. Lagi. Yung ramen, kasi magkakatalo yan sa noodles. Gusto ko yung parang sa Italian, yung al dente. Gusto ko yan. Tapos, botejo is probably one of the few Japanese restaurants fast food in the Philippines na meron ng Japanese curry na may history kasi. No, ang tita ko po kasi nagja-Japan. Lagi siyang may dala nung nakasashay na curry. Ang gagawin ng nanay ko, lalagyan ng patatas, tsaka carrots, pakukuluin, ilalagay sa kanin. Tapos pritong galunggong. O, diba? Fusion! So, ganun yung nakasanayan ko po yun. So, parang there are very few, I think, na yung abot kaya or madaling puntahan na restaurant sa Pilipinas. Kasi siguro yung ibang Japanese restaurant meron, pero isa lang yung branch. Diba? Pupunta ka pa ng Makati. Diba? Pero yung botejo kaya, yun yung go-to. Yeah, diba? ibang klase, no? Iba. Parang kahit saan ngayon, pwede mo, we went to Lipa kasi last year that we were trading for Japanese. Tapos they have in SM. Yun nga. Lipa, di ba? Dati kasi sobrang artisan ng Japanese meal eh. Ngayon, lalo na may teishoku. Diba? Para siyang value meal, kumbaga, ng Japanese. Diba? Yeah. How about you, Kim? Ako natutuwa ako kasi yung options sa sushi, ang dami. So usually kasi, paborito talaga namin ni Jenna, Japanese. As in, Japanese resto ganyan. Pangarap ko nga makapuntang Japan, di pa ako nagja-Japan. Never pa. Supposedly, nung, I think 3 years ago or like 4 years ago. Pero may work kaming dumating. So, napasok lang yung visa ko for that. Kasi nga, favorite ko Japanese food. So, pag pupunta kami ng Boteju, ang daming options. Tapos, ako, maselan din kasi ako pag nag-o-order ako ng salmon. So, dito, legit, as in, fresh talaga. Yeah, it's so hard kasi, di ba? Like, Yes. yung mga sashimi kasi. It's, talaga
parents dapat sigurado na press talaga, Yes. di ba? Or else, di ba? Yes, or else Delix, you know? So, yeah, yun ang favorite ko. Lahat eh. Lahat talaga. Wa-eme. Tapos, since ang favorite kong food ever in my life is egg, kaya ang pangalan ng aso namin ay Itlog. Search niyo siya sa Instagram, #itlog ni Gerald. Yun po ang hashtag ng aso namin. Totoo po! Totoo po, #itlog. Guys, #itlog ni Gerald. Search niyo sa Instagram, yun ang aso namin ni Jen. Si Itlog. Kaya Itlog pangalan niya, favorite food ko Itlog. Favorite food niya din Itlog. So pag nandito, ang daming choices ng itlog. Yeah. Kanina lang yun ang in-order ko. May itlog na merong, ano yun, pansit. May itlog na walang pansit. At may itlog na sashimi. At may itlog na may kanin. O, diba? So madaming options ng itlog po nila dito. Ang bongga, no? Diba? Kasi kung favorite mo itlog, hindi lang kay Gerald na pupunta. Oo. Sa Botejo din. Yes! Oo. Check nyo po talaga yung #itlog ni Gerald. Oo. Recently naligo. Ang cute ni, in fairness to itlog, ang cute niya. Di ba cute yung itlog ni Gerald? Lagi mo siya nakikita eh. Nakita mo na? Sa yung Sa IG. sa commercial mo. Ay, oo nga, kasama siya doon. Kung bangkitin yung Hessen yung brand. Yeah. Kaya kasi Preston to ng Botejo. True. Baka bawiin ang kinain. Hindi nga ako makarelate kay Gerard. Sinabi niya ramen. Hindi naman ako binigyan ng ramen. Ay, bigyan! Harap ko ha. Bigyan ng Ang kapayat ramen! nila, mas maraming binigay. Sa akin, konti. Pero, congratulations, honestly. Kasi, at least, with Botejo, talagang ang bongga ng endorsement niya. Talagang Salamat mas po. mabili, di ba? Yeah. Salamat po. Thanks, Mom! Yeah. Mom! Thank you, Miss P.D. Walker. Thank you. Alright, maraming salamat. June Laling na. Moving on to ABS-CBN, we have Ana Cerezo. Hello! Congratulations! Alam kong busy kayo, pero gano'n pa rin kahalaga sa inyo yung mag-effort kayo to go out on a date. Kahit hindi siya yung fancy date, parang yung sa commercial na yung dalawa lang, kain sa labas or something. Sakto kasi hindi ako... anyway, thank you. Regarding date, sakto kasi hindi ako na-call sa taping ng Sigabo kahapon. So automatic, sabi ko kay Kim, tara, manood tayo ng sine. Automatic. Ganun kami ngayon. Kasi I'm taping for Sigabo Monday, Wednesday, and Friday, 3 times a week. Tapos, and also a movie Tuesday, Thursday, Saturday. So, hiningi ko yung linggo to rest. Tapos, sakto, hindi ako... So, of course, sa Sigabo, hindi naman, ang dami kasi namin cast. Faction yan eh. Faction ni John Hilario, ni Julia, ako, ni Derek Coco, kami. So, pag wala kami taping, yan yung automatic, gagawa ako ng lakad sa isang araw para magkasama kami. Sweet naman. Grabe, iba talaga yung pogi, no? O, ganun talaga eh. Pag bagong pogi ka lang, baka may expire agad. So, kailangan, di ba? Drama di queen pa yung asawa. Ano ba, di ba? Kailangan natin panindigan yan. Mahirap na yung mga bago, madaling ang bilis ng transition. Baka malaos agad yung new pogi. Gano'n mo yung na-appreciate yung gano'n? Drama queen. Well! Iyak tawa. Ayun, kung ano yung sasabihin niya. Kasi ako supportive naman ako. As a housewife, I have all the time in the world. Pero ayun, kung may work kasi siya, syempre, ako naman kasi nag-work din ako pero hindi showbiz work. So, yung isang work namin, ako yung bahala doon. So, ayun, pag may time siya, nagde-date kami, parang kahapon na, napanood na rin namin yung isang pelikula gusto namin panoorin. No? Tapos, nagugulat na lang kami actually, that date pala yun. Oo, bigla na lang namin, si Jay kasi meron siya mga ginagawa na parang pelikula. Hindi ako nag-iinarte guys ha, or whatever, pero kasi parang kahapon, natanggal yung sintas ng sapatos ko habang umuulan. Nakapayong ako ganun, lumuhod yun siya. Tapos, nagsintas ng sapatos. Ay, wow! Tapos kinis ako. Oo. Tapos nung tapos ng lahat, nakita ko, ay, binidyo niya.
makikita nyo. Pag pinost niya, pusuan nyo guys. Nabuking ko, sabi ko, ay. Pero ginagawa niya talaga yun kahit walang camera. Joke lang yun guys. As in, kahit walang camera, he does that to me. Even to my mom. Talaga? Walang kiss ha? Walang content. Pero kahit kay mommy, very gentleman kasi talaga to siya. Kay mommy, kay mama niya, kahit sa mga best friends namin girls, witness. So, So, sweet si Jay. may ganun talaga siya. So, pag meron siyang time, he would really make time for you. Which, nakakatuwa naman. Thank you, Kim. Thank Pwede you. bang may mo siya secret project? Ano mo siya? Nako, hindi pa po namin pwedeng anuhin. Pero malalaman niyo po agad. Very soon. Very, very soon. Thank you. Ang ganda mo today. Saan galing top mo? Maganda ka. Ay, tayo. Nag-sale lang sila. Ay, sale pa rin. 300 na yun. Ay, wow. Mamaya, Ay, sorry na pa. Yun yung feel kasi dito sa Voltage eh. Pwede kang magkwentuhan pagkatapos mong mag-taste show. Thank you. Alright, maraming salamat. And moving on to the Manila Times, Ms. Isa Iglesias. Hello, good afternoon. Follow up ko na lang yung question ni kanina. Kasi, yun, na-mention nyo, meron kayong upcoming project, and then magkasama kayo sa endorsements. May mga times ba na parang nagkakaroon kayo ng feeling na sawa factor? Kasi before pa kayo maging husband and wife, magkasama na kayo sa bahay. So everyday, almost everyday nakikita kayo. Kayo ba, paano nyo nagagawa ng parang palaging bago or fresh yung relationship niyo? Basically, para sa akin, wala kasi, ako sa kanya, no? Wala kasi yung sawa factor sa akin. Pero, pag hindi kami magkasama, then I would realize na, uy, tagal din na hindi na ako na mag-isa, na maalis ako, may pupuntahan ako, o minsan, yung mga kabarkada namin sa gym, pupuntahan ko, may The Boys group dun eh. So, minsan sabi ko, oo nga pala, no? Tagal na, lagi kami magkasama ni Kimi. So, na-appreciate ko rin yon, pero hindi ako nagsasawa na kasama siya. Siguro kasi, lagi kami may pinag-uusapan ni Kimi. And also, we are very much aware that what's happening to our branding also, bukod sa individual branding namin, what's happening to our brand as a couple in this industry is also towards sa future namin. So parang ang focus kasi namin ni Kim is yung aming kinabukasan bilang mag-asawa. So all blessings, if that blessing landed to both of us together, in-embrace namin siya. Lagi, never na kami nag-isip na dapat, pwede ba ikaw muna, pwede ako muna, wala na. Ako din wala. Wala po. Pero good to know, no? Oo. Pumirma ka na eh. Pumirma na tayong dalawa. But kidding aside, walang sawa. I think it's because, ano lang talaga, parang, paano ba? Meron kasi kaming sariling space. Kahit before, sa condo namin may sariling space. I rented another condo, nakatabi ng condo namin, para lang meron akong sarili kong space. Doon ko nilalagay ang collection ko ng pang-mermaid, mga ganyan. So at times, kapag gusto kong ako lang mag-isa, doon lang ako. Kahit sa ngayon lumipat na po kami. Sa bahay ganun din. May sarili din akong room ng mga gamit ko. Tapos siya din naman may ganun. So, parang hindi namin na pag-uusapan, pero dahil bilang tao ako individually, sanay kasi ako mag-isa. I've been independent since I was 16. Siya naman, only child kasi si Gerald. So, sanay siyang mag-isa din siya sa mga bagay-bagay. Kalaro niya, sarili niya, gano'n. So, sanay kami. Parang nagkakataon na lang din na, it works for the both of us. So, I-connect ko na lang yung next question ko dun sa bagong movie. Parang, based on sa trailer na panood ko, yung before mawala ata si Pepe, parang favorite niya yung Paris. Kayo ba, if there's one food na
you wanted to eat before you die? Ano yun? Gusto niyo? Si Kim. Ay, yung favorite meat namin ni Kim. Ano ba yung mga favorite natin? Usually, pares tayo. Teishoku. No, of course. Teishoku. Samo. Ano siya? Teishoku salmon. Karaage ako. Kasi ma-fried chicken talaga ako. Oo. So, karaage na lang. Diba? Doon na ako. Dito sa Teishoku, sa Boteju. Walang ibang brand, Boteju. At saka itlog. Ni Gerald. Gerald, pa kwenta naman ano yung movie mo, yung character mo. Ayan. Ano yung dapat abangan? Wala lang. Loko. Hindi, of course, parang yung brand namin ni Pepe Herrera pag magkasama, the usual. Pangarap kong hold up, 10 utos kay Josh. Kami yung irreverent duo ni Pepe. Oo, pangatlo na namin to eh. So, yung ganong tipong comedy, yun yung ibinibigay namin dito. Basically, it's a road trip movie eh. So, may nalalabing oras na lang yung si Pepe. At kailangan namin mahanap yung huli niyang hiling na pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. So, during that road trip, the usual maraming nangyaring kasabawan, kalokohan. So, I think it's one of the brand na kilalang-kilala naman, worldwide. So, sa Pilipinas, baka ngayon especially, kailangan natin ng sabaw movie sa sobrang daming nangyayari sa ating bansa. Oo. Parang movie ang may karapatan maging sabaw, pero yung politics dapat hindi sabaw. Diba? Period. Thank you po. Congratulations. Thank you. Alright, napakasayang kwentuhan. Ituloy natin with the second batch today of press. That includes Aster Amoyo, John Michael Bueno, Richard Pagkikawan, and Alan Sancon. Ngayon pakinggan natin from TikTok, People's Journal, and PM Aster Amoyo. Papasubo si Tita Aster. Musibo ko ng French fries. Anyway, it's just been over 5 months, di ba, since you got married. Like yung nasabi kanina, you've been together maybe for a decade na, no? Well, 12 kasi 2014 eh. Okay. Pero it took you a few years more bago nung inamin publicly that you were already officially in a relationship. 2019 ba? Yung inamin, tama? naging kami po, kasi wala naman pong nagtatanong, Tita Aster, kaya wala po kami tinaamin. Wala po nagtatanong. Kung may nagtanong, sinasabi ko naman po, nagde-date kami. Oo. Pero, since naging, sakto lang din po na naging official kami ng 2018. Alam ko na kung bakit kung paano. Nagkaroon siya ng time na yun, meron siyang vlog, the Gerald Napoles channel, during that time. And during that time also, meron siyang Jowa Vlogs. Kasi parang, tama ba, nung nalaman na ng mga tao, kasi nagkakaroon din siya ng a day in the life, if I'm not, correctly if I'm wrong myself. Kung tama ba itong pagkaalala ko. So nalaman na ng mga tao na nagde-date kami. So that's how I think. Tapos meron mga nagsabi, sila pala, ba't di nila sinasabi? Sa isip ko, di yung tinatanong. Hindi, actually obvious na at that time. Walang, like what you said, wala lang nagtatanong. But ang alam ko nga parang officially, parang inamin yun 2019 at 2018. Yes, diba? ako. Then you got engaged in 2024, Yes. got married only this March. Yeah. Okay, ano ang nabago sa inyo? Magmula nung magpakasal kayo? Kasi you've been together na nga for a long time. So, syempre may mga changes. Dahil ito, officially kayo na. Officially, Mr. and Mrs. na kayo. So, ano mga pagbabago? Ano ba? Ikaw muna. Sa personally po, tita, sa akin, ang mga pagbabago is, ako po hindi na nangangarap masyado para sa sarili ko. Parang yung pag may iniisip ako gusto kong makuha or kung gusto kong gawin, kailangan parang isip ko kasama si Kim or yung magiging future na anak namin. Parang nandun na ako. For example, may
instead na mangarap ako ng bagong kotse, gano'n na lang po. Hindi po ako nagpapalit pa ng kotse, hinihintay ko talaga siyang masira eh. Instead na mangarap ako ng bagong kotse, nag-iisip ako na sana magkumita pa ako ng malaki para makapagsimula ng maliit na negosyo. Ganun na po yung pangarap ko. I think nangyari po yun dahil nga po, kinasal na po kami. So, ganun na po yung mga priorities ko sa buhay. At saka yun po, for example, mas OC na po ako ngayon sa health ko. Kasi 40 na ako eh. So, tapos gusto ko malakas pa pag nagkapamilya at saka may energy at malakas pa para sa industriya kung saan maraming bata ang pumapasok, mas mabilis ngayon ang turnover at higit sa lahat, maging malakas pa para rin sa mga proyektong darating. Yun po. Ikaw, Kim. Ako tita, kasi since nga we lived together before pa kami, we got married, and in a way, yung finances namin, alam na rin namin, nagtutulungan na rin naman kami. I think, same as kay Je, nung kinasal kami, ako, hindi ko alam, ganun pa, maalaga na po kasi talaga ako kahit sa friends ko. Mga aso ko nga, sobra ako mag-alaga, di ba? Para bakit Gerald? O kaya sa magiging anak namin. I mean, kasi sabi ni Gerald, mas OC na siya sa health. Like recently, nagpa-general check-up na siya for the first time. Yay! So, ako naman, pag pupunta siya sa work, ayokong manghimasok, pero tatanungin ko, may pahinga ka ba? Yung ganon, yung para alam ko kung kukulitin ko ba siya ng gantong oras, tatawagan ko ba siya, or hindi ko na lang siya tatawagan kasi pag sa set, matutulog na lang siya, yung ganon. So, I became more mindful of him, of how I would take care of him, kasi naging ganun siya. Naging, gusto ko mag-work ako, gusto ko gawin ko to, gusto ko mag-yes, talaga yan sa lahat. So I think that's what changed sa akin, sa self ko. Okay, kanina sabi mo nga 12 years na, di ba? 12 years na since nagkita kayo, kita kayo siyempre sa set ng Rock of Ages. Are you ready now to have an additional member of the family? Of course, yan po ay isang bagay talaga that me and Je, we already talked about also. And I just feel very blessed because he's very understanding. And ang lagi niyang sinasabi is if I am ready, and doon pa lang. And ako naman kung i-bless po kami ni Lord na ng isang nonchalant, naniniwala kayo nonchalant ang magiging anak namin. Pero pag ng isang chikiting, why not? Di ba po, why not? But other things, I think, yung talagang, eto na, hoy, ngayong araw na ito, tara na. Yung mga ganun. Siguro, next year, dahil ngayon ang dami po kasi nangyayari, ang dami pa po mga kailangan na sikasuhin. Pero alam mo yung tita, kasi blessing yan eh. So kung nandyan, of course, ang saya-saya namin, di ba? Pero kung sa isip po natin, kasi ang sabi rin sa akin ng mommy ko, my mom, I would always talk to my mother about this, who's also very, of course, supportive pagdating sa akin. And my dad, syempre ako, ilang taon na ako ngayon, 35 eh. So syempre may kaba na rin ng parents ko. So gets ko naman po yun. Yung kumbaga sinasabi na kung kailan ka ready, gawin, okay yan. But always remember that things does not always go as planned. So, kapag ibibigay sa amin, edi, okay. Pero ayun, malalaman nyo rin po ang dahilan very soon kung bakit next year pa. Ayun, baka may masabi ako. Thank you. And of course, congratulations sa movie nyo, Wonderful Nightmare. At saka, of course, yung solo mo, nahuli, yung love mo. Congratulations. Sana, we wanted to see you both in a new movie together. Thank you so much at request ko sana, magkaroon tayo ng part 2. Yes. Sure, tita. Yes. Thank you so much and congrats. Tita, kumain ka ng french fries. Alright, thank you so much. Now moving on, let's hear from John Michael Bueno from Kumagkaw. Hi, good afternoon. Siguro,
simula pa ng napanood ko kayo sa Rock of Ages, doon pa lang kinikilig na yung mga tao. Parang they can already see how in love you are with each other. Siguro, I'd like to ask a question about that. Why do you think you fell in love with each other? What was like one thing that made you think na, I think I want to spend my life with you? Ako po kasi I found a best friend with Kim that you would want to be with forever. Haba ng buhok? Oo, haba. Tapos yun, parang para siya parang tailor fit siya nang hindi mo sinasadya. Ganun yung nangyari. Maybe because sa tagal ng relasyon at sa tagal ng pagpapanday ng relasyon, parehas na kaming nag-a-adjust at nag-e-evolve para maging tailored fit sa isa't isa. So, nung after ilang years, ang nakikita ko lang, si Kim na lang yung magiging kasama ko. Dahil sobrang nahulma na siya sa kung ano yung kailangan ko sa buhay. At marahil nahulma na rin ako sa kung ano yung nararapat at kailangan niya sa kanyang buhay. That's why whenever I see myself, sometimes I would think na before kami ma-engage na, would I want to spend the rest of my life with someone else? Laging si Kim yung naka-pronta sa isip ko. I think yun po yung nangyari sa aming dalawa. It's because maging matalik kami magkaibigan hanggang sa naging natuto kaming mahalin yung... Actually, ito yung isa pang pinakamahalagang nangyari. Natuto akong mahalin yung sarili ko dahil kay Kim. Wow! Yun kasi. Kasi kailangan mapakita sa iyo ng partner mo para hindi ka na para kompleto ka, para hindi ko na, ito na yun. Mahal ko sarili ko, mahal niya ako. Meron pa tayong ibang kailangan patunayan. And how about you, Kim? What made you fall in love with it? Naging crush ko siya nung umpisa dahil sa humor niya. Oo. Oh, nakakatawa kasi to. But it's the same It's crush lang nung time na yun. But it became deeper when we became friends. Because apparently, pareho lang sabi niya, pareho kami ng mga trips sa life. Like, there are days when we were just friends, we would just talk about Christopher Nolan the whole night. Yung mga ganong mga nerdy stuff, we would just talk about the constellations. mga ganong mga pinag-uusapan namin tungkol sa astronomy, anatomy. Kasi gusto ko maging doktor. Siya naman gusto niya maging... dapat chemist. Embalsamador. Hindi. Chemist ka. Chemical engineer. So, mga ganon-ganon yung mga trip namin sa life, sir. So, talagang nag-meet ang mga tiwang namin. Okay, here's the thing. 12 years in, no? You've been together for 12 years. What would you advise a person who's just starting to have a relationship with someone? I think what I would advise to someone is just be open, like communication-wise. Because you need to be as honest as possible from the very beginning. No? Kasi malayo ang mararating if you're both honest to yourself, honest to your partner, kung anong gusto mo sa relasyon. So malayo ang mararating nun. Kasi kami, kaya naging 12 years yun, and I think kaya din like 2018 or 2019 pa namin siya na-realize that, hey, we're official. From 2014 was because during 2014 to 2018, galing kami sa theater, tapos biglang nag-mainstream kami. We were very clear to each other that, okay, career muna but we have each other. Yung ganon. And you have to meet halfway. And you have to meet in the middle na, ito yung gusto ko ngayon. Are you still going to support me? Is this okay with you? Because if it's not, then
leave it. Yung ganun. So we were very open to each other when it comes to that. So that's the first thing that I would advise someone. That's actually the number one thing that I advise my friends. Sabihin nila na, Kim, paano yan na, ano, I was very honest with Je, and Je was very honest with me. So, communication for me. And, there's also this, I just want to say it again, pag magkarelasyon na kayo, I just want to share one exercise that we do all the time. I say this all the time to my friends. Kahit hindi kayo magka-live-in, kahit over the phone lang, say at least 3 things you're grateful for the day. And you share it to each other. Because you share that positive vibe. Yung positivity na yun, it's a positive good energy that you share to each other. It worked for us. So kahit may dinadamdam ka for the day, or you're not feeling better, or you feel bad, or whatever, or buisit ka sa kanya, ganyan. If you remember the positivity that made you happy for one day, babalik ka dun sa love. So, that we do that all the time. So, that's the exercise and the advice that I would tell someone who's starting a relationship. And Jet, did you not believe in putting your best foot forward? You know, when you're courting someone, that's what usually people do. But in your case, did you have to do that? Or did you see the need to actually impress Kim first before you actually fell in love with her? Before, maybe it's a very Filipino thing to, may ligaw kasi tayo eh. Yeah. So I think it's a very Filipino thing to present your best foot forward. Yeah. So before, I'm very much like that. But nung siguro nagkaedad, at I just tried, parang pinaka-papayo ko is present the most authentic self. Kasi pag best foot forward, ang best foot forward para sa akin pwedeng dagdagan eh. Yung authentic self, hindi mo machi-cheat eh. Automatic, pag dinagdagan mo yung authentic self mo, best foot forward na yun, nandun ka na. So, parang you are not, mapapayo ko in connection to your first question is, you are not there in a relationship to impress each of ikaw o siya. Hindi ka nandun para i-impress. You cannot impress yung kapartner mo, you can only express. And then also, I think hindi ka pwedeng mag-set ng expectation dahil hindi ikaw yung partner mo. Expectation is very individual. Your goals are your goals. Your partner's goals may be different. But if you're in a relationship, you only set each other's sails for you to go to the journey through your goal. And do you also think that you got lucky because she's that kind of girl? Yes, maswerte ako kasi siya yung binigay sa akin ng Diyos. Wow, yan. Yung mga ganyan, di ba? Ganyan yung mga trip ko. Hindi siya best foot forward nung umpisa. Kasi first date namin, hey Kimmy, magkikita daw sa gig ni Jimmy Marquez, si Nini na siya ngayon. Oh, talaga? Oh. Ay, wala akong kotse ah. Pwede mong sunduin. Kasi magtutropa kami. So, sige, sunduin kita. So, sinundo ko niya. Pero, mag-half ako sa gas. Nag-bayad siya ng gas. Pero half. Alright. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. And next up from Lionheart TV, Richard Pagtikawan. Lionheart! Pag nababasa ko talaga, hi sir, ang Lionheart, feeling ko may theme song pa. Hello, good afternoon. Ayun, para sa inyo, Kim Jet, you've experienced so many things together as a couple. So, how important is food in your relationship? And may pwede ba kayong share ng mga important conversations or decisions na nangyari over a meal? And between the two of you, sino yung pinaka-adventurous when it comes to food? Oh, for me, very important.
Kasi kung nakikita niyo po yung mga meme na nagbabago ang mood ng babae pag gutom, so ako po yun. Totoo po yun, kayo po yung ganun, no? Kayo. Itibi, ganun ka? Ganun ka rin, eh, no? Ganun ako. Pag kunwaring nakasimangot na ako, alam na ni Je, nagutom ako. So, hindi kami mag-uusap ng gutom. Kasi ganun din si Je. Hindi ko siya makakausap pag gutom siya. Dahil foodie kami pareho. It was actually a challenge for us nung pag nagpapapayat kami. Pag nakita ng tao na, she's losing weight. Okay, todo yan. Kasi foodie po talaga kami. Kaming dalawa, pumunta kami sa mga lugar-lugar para lang makakain ng sinabi sa amin na, masarap tong pagkain na ito, pupuntahan talaga namin. So, it's very important sa amin na we get to eat properly first before we have a certain conversation. And the most memorable meal, I think, with your question po, for me, was our first meal pagkatapos ng kasal. Pagkatapos ng ceremony. Diba? If you read, ganun din yun dito. Pagkatapos ng ceremony, lahat sila ay pupunta na sa reception, tapos ka na mag-picture-picture, ganyan. Bago ka mag-hello sa reception, bago kami lumabas ni Alden, ni Gerald Anderson, doon sa aming reception, no? Sila kasi talaga yung asawa ko. Charing. Kumain muna kami. So, for me, that was the most memorable because since we lived together, even before the marriage, we always talk about certain things, certain decisions at home while eating. But during our first meal as husband and wife, alam niyo yung unang subo ko palang ganyan, kasi tayo yung biglang, yung realization na, ay, totoo na siya, kasal ako. So, ayun, it's very memorable for me. Kasi while I was eating that particular meal, yun din yung time na na-post ko, yung first post namin, yung walk ko down the aisle. Kasi ang instruction ko sa team ng wedding, huwag munang magpo-post guys, please. Hintayin niyo ako mag-post sa wall ko, sa page ko, and then everyone you could post. So, nung nag-post na ako, habang kumakain ako, nakaabang yung guests namin. Bam! Notify. Nakita ko yung mga stories nila. Meron wala, kasal talaga tayo. So, it was very memorable for me. For you? Sobrang importante nung pagkain. Of course, kasi nga foodie kami. Mas nakalaan yung pera namin sa pagkain pag nagta-travel kaysa sa shopping. Hindi totoo. Yun yung basihan eh. Di ba? Ang basihan ng travel, shopping or kain. Di ba? Kung saan ka mas maglalaan ng pera. Kasi may mga kaibigan kaming nagtitipid sa pagkain, sa travel, pero pag nag-shopping yun, walang iyaan. Di ba? Pero kami yung magtitipid kami sa hotel, pero pag kumain kami, walang yan. So I think yun po yung pinagkakasunduan namin. Ang most memorable namin na meal ni Kim, mangilan-ngilan, pero kaya siya mangilan-ngilan kasi hindi siya isa lang. Pag nagtitipid kami, lahat ng meal namin pag nagtitipid kami. Kasi doon mo makikita na masaya, kahit magkahati kami doon sa isang nag-Korea kasi kami nito, nag-Hyrox kami. Hindi naman planado na mag-travel sa Korea, plano lang mag-Hyrox. Ang problema sa Hyrox, magastos siya eh. Kasi ibang bansa eh, pagdating mo doon, alam naman, hindi ka magbakasyon. Ay, nag-Korea kami. Sabi namin, punta kami din yung, yung area na puro parang arts. No, yung mga ganun. Magtitipid tayo. So, naghati kami sa isang egg muffin ba yan? May egg muffin, naghati kami. Tapos sabi ko, hati tayo dito tapos, makakaubos ka ba ng soft drinks? Sabi niya, hindi. Hati rin tayo ng soft drinks tapos, hawak ko yung soft drinks, kakagat siya dun sa muffin, tapos magpapalit kami. Hawak ko na yung muffin, iinom siya sa soft drinks, kakagat naman ako sa muffin. Di ba nakakatawa pag kinukwento ko? So that becomes very memorable. Yun yung trip na namin. Ay, tapos yung question niyo po, sorry, na pinaka-adventurous. Si Je, lahat talaga titikman yan. Ay,
Ang pangit pakinggan. Wala, tikman mo naman. Okay na yun, tapos ka na, dong. Okay. Pero, Mas DJ, actually trivia, since na Japanese restaurant po tayo, Boteju. Dati kasi, sa Saudi po ako lumaki. At bihira lang po kami, parang hindi pa ako nakakain sa Japanese resto sa Saudi. Ano lang, Thai restaurant. Yun yung Asian food na nakakain ko dun sa Saudi. Thai, tsaka Filipino food, ganyan. Nung bumalik ako sa Philippines, I was very curious with Japanese food. Pero since nga hindi ako nakakakain ng Japanese food, hindi isang beses, hindi ko pa natitikman sashimi, ganyan. Nung nag-date kami ni Je at nalaman yun ni Je, naku, naghanap na talaga kami ng mga sashimi, ganyan. Tapos pinakain niya ako ng sashimi. Sabi ko, ay, ang sarap pala! Hanggang sa hinarap ko na kung at saan yung mga gusto kong kainan ng mga sashimi. At nalaman ko sa Boteju, masarap ang sashimi. Pasok! Ayun, ito na lang. If your relationship were in Shoku, a complete meal, ano yung main dish? Ano yung side dish? At saka soup na relationship mo? And ano rin, in the relationship na, in relation na rin dun sa promo, nakatawa lang na manunod ka ng movie, pwede ka for the food, tapos either kakain ka ng pagkain. Galing, no? Oo. Galing. Galing talaga ng Viva. Galing talaga. Galing ng marketing, ha? Galing ni Boss Vic, eh. Boss Vic, magaling talaga. Actually, si Boss Vic, pwede ng partner ng Bangko Sentral ng Pilipinas yan. Eh. Kaya-kaya niya manipulirin yung, yung mga promo-promo, pera-pera, kaya-kaya ni Boss Vic yan, eh. Kumbaga, mas tumanda pa siya dun sa pera, eh. Anong level si Boss Vic, eh. In terms of sa pagkain, main dish ng aming relasyon ay ang aming, of course, ang aming samahan. Yun yung pinakamalapot sa, tama ba? If that's di ba, parang sa relasyon namin, ano yung main dish? Yung pinagsamahan namin. I think that is the main thing that bonds us in this relationship. Ang side dish namin is our intimate relationship. Yung sabihin ba natin dito? Press ko ng Boteju ito, baka di bagay. At ang aming, ano ba yung isa? Soup. Soup! Soup. Ang soup ko dito sa relasyon namin, si Kim. Si Kim ang lagi kong soup. Gusto kong soup. Din si Kim. Ikaw na, Kim. Hintay, show ko walang, may dessert ba na? Wala tayong dessert. Ikaw yung kimchi. Ay, hindi, side dish na pala yun eh. Oo. Main? Ganon din ako eh. Kasi ano pang i-main sa mga pinagdaanan namin? So, I think it's the same. But I think our soup, kasi diba, pag Pinoy talaga, may hindi tayo, may soup. I think ang soup natin is our humor. Diba? Humor natin. Kasi pag nag-aaway kami, may times na natatawa na lang kami sa panagsasabi namin. Hindi na kami nag-aaway. Ang boring, no? Parang kagabi bago kami matulog. Tanong ko sa kanya, kailan mo ko unang minahal? Wow! Yung mga tanong na ganyan, di ba, bago matulog? Mga entryway yan sa away eh. Ganyan. Naalala mo ba nung naghiwalay tayo dito? Sabi, bakit natin pag-uusapan? Tapos ang sabi niya, bakit natin pag-uusapan yan? May patulog na tayo, may press con pa tayo. Tapos ang sagot ko, bored na kasi ako, masyadong masaya. Ayun. Thank you. Salamat po. Lion Heart TV! Okay, thank you so much. Now let's listen to Alan Senkot from Stars Photo. Hi, Kimi and Jana. Congratulations sa your endorsement. Together, sa Boteju. So, tanong ko lang, kasi sa dinami-dami ng mga pelikulang ginawa ninyo before kayo kasal, di ba? Kumbaga halos lahat ng genre na gawa nila. May mga pangarap pa kayong genre na gustong gawin sa susunod ng project together na hindi nyo pa nagagawa in your career together? Ako, together, psychological. Thriller.
dramedy. Ang daming genre. Ang daming but something out of the box, I think, for me and for Jet, na medyo mahirap makakuha ng ganong klaseng material. But sa dami ng magagaling nating manunulat at director, hindi na malabo. So it's always been a dream for me and Jet. Nagawa nga po namin ang Ikawat-Akwatang ending, which is a drama action na kasama sa pagsulat at pagdirect ng aming kaibigan na Aileen Villamor, no? So, hindi malabo na hopefully mangyari yung dream na yun. Si Gerald. Ako, ngayon ko lang naisip, actually kahapon ko lang naisip. Since it's the Cinemalaya Film Festival week, right? Parang gusto ko magkaroon kami ni Kim ng gano'n, ng an entry to the Cinemalaya. Well, ako, basically, an entry to the Cinemalaya, to be particular, kasi naalala ko, dati nag-audition ako sa Cinemalaya. Pumipila ako dun eh. Tapos, or, generally speaking, something that we could actually offer to the world, I mean, worldwide audience, or festival-worthy na pelikula. Parang siguro okay lang kung, honestly speaking sa akin, okay lang kung walang cinema release or walang premiere release sa Pilipinas. Okay lang kung international premiere siya. Yung parang, ako, that would complete, actually, maybe one of the very, very few genre of movies that will complete my portfolio. Something na gano'n, yung mailala ko sa film festival abroad. Thank you. Yung second question ko, parang after the wedding, madami rin naging curious. How was your 1 week after the wedding? Kumbaga, I mean, di ba, parang ano yung pinagkaiba? Kasi magkasama naman kayo before your wedding. Pero ano yung pinagkaiba ng 1 week nyo ng pagtapos ng kasal nyo? May mga misunderstanding na ba? Or nasa sweetness pa rin ba? Parang gano'n. 1 week after. Dahil po nangyari, sir, medyo nag-rewind lang po ako. Dahil si Jet nagtrabaho agad. On the set pa ba agad? Hindi naman. Nagpe-prepare na siya magtrabaho. Ako naman, anong ginagawa ko nun? Ako po ay inaasikaso ko kasi kami ay papuntang Thailand. Yung time na yun. So inaasikaso ko yung mga bagay-bagay na maiiwan, mga ganyan. Very housewife things. So yun ang ginagawa ko. And also, ayun, yung aming isa pang business. So, inaasikaso ko din during yung 1 week din. Trabaho, basically. So, puro trabaho pa rin pala inasikaso natin nung after, yung first 1 week. And kilig-kilig, pagising, ay, kasal na kami. Mga ganun-ganun mga quirks namin dalawa. But it's mostly work. Since nga, okay, game na. Work na tayo. Para sa pangarap na nonchalant child. So, yeah. Yeah. Yun lang ginawa namin eh. Parang, kasi paano na-announce na hindi man na-announce na sabihan ako na message na may role ako sa Singapore. So, nagpe-prepare na kami ng schedule for that. So, kailangan ko nang ipaalam actually yung Thailand namin. Kasi baka tamaan eh. Parang ganun, yun yung inasikaso namin. At saka ano pala, nag-promote po kami a week after for Wonderful Nightmare. Yes. Kasi naisini ang Wonderful Nightmare ng April 4. Oo, April 4. So, ayun. Tama ba? Ayan. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, baby. Thank you. And bringing up the rear, let's hear from John Fontanilla from Barangay LSFM and Hataw. Congrats, Kim and Gerald. Thank you po. Ang question ko lang kasi successful project, kasunod successful ulit. May pressure pa ba sa inyo pag may mga dumadating or projects na papalabas sa inyo? May pressure pa ba? Sa akin po muna. Sa akin, wala. Wala pong pressure. Wala pong pressure. Kasi, nagkakataon din na yung mga pelikula ko kasi na pinapalabas,
nakahiwalay sa mga genre na laging may pressure. Ang mga genre kasi na may laging may pressure, romance comedy, drama, yan yung mga may pressure ito mukha bang may pressure yung dalawa. Di ba? Yung gets mo kaagad Mukhang hindi mape-pressure yung dalawa So yun yung yun yung sa akin po. Tapos I think yun naman parang I always treat naman every project as differently but with the same effort or more sa pagtatrabaho. Seeking. Ako, if there's pressure sa next, honestly speaking, after Wonderful Nightmare, medyo, because I think it's such a beautiful movie talaga, and with kaming dalawa ni Je, we are blessed to be able to share it with the audience, yung ganong material na gusto ko lang pong idagdag kasi syempre it's a Philippine adaptation. But a lot of people kasi sinasabi ginaya, lahat daw ginaya ganyan. Kaya nga adaptation, the concept is from a different country, but I am proud to say that ang script po kasi ng Wonderful Nightmare na natuwa ang mga tao, lahat yung Pinoy talaga. Sulat ng si Direk Easy Ferrer and Rod Marmon. So sila po, yung mga linyahan doon ni Attorney Louie at ni Jane, yun po ay sinulat ng ating mga direktor na dalawa na sila ang nag-head na magsulat noon. Na yung buong pelikula ay directed by R.C. De Los Reyes. So talagang Pinoy na Pinoy po siya. So pagdating naman sa pressure, I think since ito yata yung first movie that I was personally challenged by because of, the material itself. In a way, I think ayokong ilagay sa utak ko na okay, pressure tayo na yung next movie mo dapat ganyan kaganda, ganyan. But I do hope that of course na hindi naman malabo tulad ng sabi ko kanina that we are still going to be able to produce such beautiful films. Nakita naman natin sa mga Cinebalaya entries ngayon na ang daming magagaling talagang manunulat sa Pilipinas. And I think it's the way lang ng pagpili, of course, na kami naman lagi na dyan pag namimili kami ng pelikula. Maganda naman talaga yung mga script. So, may kumirot na pressure. Dahil sa mga comments siguro po ng mga tao at nagustuhan po nila yung dalawang characters ko doon. So, hopefully, maayos yung mga next. So, yan. Kasi maraming matang nakatingin sa expectations. Tapos mga title, yung mga maganda. Yes. Oo. Anyways, kay Geraldo naman, napakaramdam, napakabongga ng suporta ng Botejo sa pelikula niya. Oo nga saktong-sakto May ramen kasi sila, may ramen, tsaka may miso. So yung kasabawan namin ni Pepe na suportahan nila, thank you. Actually, kudos sa Botejo because they're able to reach all Filipinos. I think that's the best thing about Botejo Kasi pag Botejo, even before, I don't eat sa Botejo nung dati pa, nung bago pa lang yung Botejo sa Pilipinas Because when you say Japanese restaurant, unang-una, hindi ka familiar, pwedeng familiar ka sa pagkain, pero hindi ka sanay. Pangalawa, isipin mo mahal. Pangatlo, isipin mo sosyal. Correct. Ganun ang Japanese. Pero I think Botejo, especially here in Ever Grotesco Commonwealth, that means something. Botejo was able to reach out to every Filipino na even a Japanese meal is actually really, really good and could parang pwede nating ipasok sa panlasa natin. So I think yun yung may hahalin tulad ko yung suporta ng Botejo sa pelikula namin. And speaking of promo meal, kayo ba may say kayo dun sa promo, yung sa meal na promo ng Botejo? Wala po. Wala kaming karapatan. Wala. Hindi nag-request ang itong gusto namin. Wala po. Wala kaming karapatan. At hindi na rin kami magre-request kasi yung kahit anong ikumbina nila dyan, nung una ko natikman po yan, yung shoot namin mismo ng commercial
Hindi ko na napansin na kung ano-ano kinumbilan nila, kinain ko na lang eh. Masarap na. Opo eh, kasi ganun talaga eh. Parang huling-huli talaga eh. Tapos generous pa yung yung portion. So I think swabing-swabe yung At pagkakas. Masarap. Anyways, congratulations! Thank you. Tsaka nakakatawa yung Taysho. Kung gusto ko lang i-add din kasi po, di ba tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa may sabaw, yung complete. Correct, oo. Tapos mahilig din tayong kumain sa, di ba, yung iba't ibang cuisine. So at least, the Filipinos nowadays, they could get to experience Japanese food na abot kaya, ng kumpleto na, with everything else. Kasi, I think yun ang nagiging worry ng mga tao na, kailangan ko mag-order ng ganito, tapos kailangan ko pang mag-order ng sabaw, kailangan ko pang mag-order ng side dish. Here, no. It's all there sa plate. At trivia po, i-connect ko dito sa ang pinakamasarap na pares. Si Je ay nagsushoot ng pinakamasarap na pares habang nagsushoot ng Wonderful Nightmare at Wow. Love Mo. So, 3 pelikula. Lagare. So, thank you. Congratulations. Thank you. Alright, maraming salamat. What a fantastic Q&A, right everybody? Congratulations, truly an inspiring couple. Okay, hindi tayong final message. Don't forget, we're also live sa ating Facebook pages of Boteju and Viva Films. Last message, guys. All the things you want to promote. Yeah. Oh, okay. Hello po. This is Kim Molina Napoles at syempre iniimbitahan po namin kayong dalawa ni Gerald na panoorin po ang kanyang pelikula. Ako talaga nagsabi, ako talaga si Pepe, ang pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. Hindi po ako kasali dyan, pero ang dalawang kalab team ko sa Rock of Ages ay nandyan. Pepe Herrera and Gerald Napoles, ang asawa kong new pogi. Yes! Ay! At pag kayo po'y nanood ng pinakamasarap na pares, ay pakita nyo, tama ba? Ang ticket at pumunta po kayo sa... Ticket? Hindi kasi may nagkamali na dyan. Okay! Ipakita nyo po ang inyong ticket. Ayan. At pumunta po kayo sa pinakamalapit na Boteju branch ng inyong cinema. At anong mangyayari pag pinakita yung ticket? Meron kayong 50% off for a minimum of 2,000 pesos na purchase and a maximum of 2,000 pesos na discount. Diba? At pag kayo naman po ay kumain ng minimum of 2,000 pesos worth of Boteju na may kasamang Teishoku, ipakita nyo lamang po ito at meron po kayong libreng 2 tickets sa pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. Na-memorize ko po yun habang kumakain ng Teishoku salmon. Yan. Copy-paste. Yun po. Una-una, maraming salamat po at sa mga lagi nating nakakasama sa press con. Thank you sa inyong oras. Maraming salamat sa inyong mga tanong at sa inyong mga magagandang sinasabi tungkol po sa amin. Sana po masuportahan niyo po. Unahin ko na ang aming pelikula, ang pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. Kanina kaya ako nakadungaw dito kasi gusto ko lang sabihin na yung picture na yan, yung 3 tao sa picture na yan, sabay-sabay nangangarap dati. Hindi pa kami artista, para magkakasama kami sa backstage. Nagre-rehearse kami ng Rock of Ages. Nangangarap kami na sana yung play na to, mabigyan tayo ng trabaho sa TV. Ayan. So, ayan po. Napaproud lang ako. So, starring Pepe Herrera, of course, ang isa sa matali kong kaibigan. At yan po ang aming pelikula. Sa panahon na seryoso ang nangyayari at laging tayong galit dahil walang sagot at walang tulong na nagaganap, kailangan natin ng isang pampagood vibes na Sabaw Movie! Yes! At katatawanan. Thank you very much. Tawang-tawa si Bibi. Relate na relate. Kung may sabaw ang kalsada, manood ng Sabaw Movie. At next, congratulations and thank you very much, Boteju Philippines, for unang-una, this is probably their newest branch. Ilang buwan pa lang po itong branch na to, kaya po 1 month pa lang ang branch nito, kaya po tayo nandito.
kasabay po ng launch nito ay ang kaming dalawa ni Kim na napaunlakan at napagbigyan ng blessing to be part of the Boteju family. At higit sa lahat, ang Teishoku at yan, starts at 355 pesos, which is very, very Filipino kasi kompleto at sulit na meal siya. Kung order kayo ng Japanese meal sa ibang restaurant, kulang pa yung 355 sa a la carte. Ayan. Unlimited rice yan. Hoy! And soup. Oy! Oy! Okay. Salt. Diba? Yan na. Going once, going twice. Salt. Thank you very much. At i-promote ko naman po, Kim Molina will be having a Thanksgiving gig. Ako na. Ito na nga eh. Nakalimutan niya sabihin, August 20 po, matagal po natin hindi nakaririnig o nakikita si Kim kumanta in person or live. Siya po ay magkakaroon ng Thanksgiving gig dahil sa success ng Wonderful Nightmare sa Viva Cafe. Yan po. Punta po kayo, 800 pesos only with free drinks. Sa Viva Cafe, 8 p.m. po yan. Sa Thursday, next week na. Sakto 1 week from now. Biglaan siya actually, but it's a thank you also for the success nga of Wonderful Nightmare. At may mga special guests po tayo. At sana po makita ko po kayo doon. Yes, thank you. Please do watch if you have time. Sige po. Daily, Mondays through Fridays. And yun, may sinushoot akong pelikula. We'll update you. Thank you po. Alright, grabe, dami pinopromote. What a full circle moment for you guys. Congratulations. And just like savoring Boteju Teishoku, our day has been completed. But before we officially wrap things up, let's have a final group photo with the couple. For the benefit of everybody who has just arrived, lahat po, labas nyo na po ang inyong mga